Amen. Maminamahal, sa panahon ngayon, wala na po tayong ibang makitang ganitong pastor kundi ang ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Hindi po kami nagtataas ng tao, maminamahal. Kami po, practical po kami. Kapag meron kaming nakitang mali, aalis kami. Pero habang may nakikita kaming tama at meron kaming nakikitang isang magandang halimbawa, ipaglalandakan namin ito upang kayo rin po ay makabahagi ng aming nakakamtan mula na nakita po namin ang banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade. Ang mga pagsisikap, mga sakripisyo ng aming beloved pastor. Sabi nga, maminamahal, the good shepherd giveth his life for the sheep. Ang aming beloved pastor, maminamahal, iniwan niya po ang kanyang negosyo, ang kanyang palaisdaan, ang kanyang mining, iniwan niya, maminamahal, ang politika. Ambisyon niyang maging senador, ambisyon niyang maging presidente ng Pilipinas, iniwan niya po yun. Ang kanyang negosyo, maminamahal, ang kanyang minahan, iniwan niya. Nagsimula ang aming beloved pastor, maminamahal, nangaral bahay-bahay, walang makain. Nagsasanla pa ng barong, maminamahal, para pag-uwi niya, makabili siya ng mga buto-buto para meron malang mahigop na mainit na sabaw ang kanyang pamilya. Bumibili siya, maminamahal, humingi siya ng mga balat ng melon. Tatanggalin niya yung pinakamatigas na bahagi, papakain niya sa kanyang mga anak para kahit papano malagyan lamang ng laman ang mga tiyan ng kanyang anak. Ganyan po, maminamahal. Pero dati po siyang mayaman, dati po may palaisdaan, may minahan, maminamahal, at isang ambisyosong politiko. Pero iniwan niya yan. At ito pong na year 2000, noong pong year 2000, maminamahal, nung nagkaroon po ng krisis ang buong Pilipinas dahil sa pagkidnap ng mga Abu Sayyaf, lahat ng mga foreigner, maminamahal, na mapunta sa Mindanao, kinikidnap nitong mga taong ito, maminamahal, ng mga Abu Sayyaf. Walang ibang mga minamal nagbigay ng buhay para iligtas yung mga kanilang nakidnap, kundi ang aming beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Napakaraming magagaling magsalita sa radyo, ang daming magagaling magsalita sa TV, ang galing magpaliwanag, talagang nakukumbinsi yung mga taong mga minamahal na naghahanap ng mga magagaling na mga ngaral. Pero wala man lang minamahal nagpunta sa Mindanao para magkaroon, maminamahal, ng kalayaan itong mga hostage, mga sipadan hostages na galing sa iba't ibang bayan, iba't ibang bansa. Walang ibang naglakas ng loob kundi ang aming beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Talagang kanyang ibinigay ang kanyang buhay. Katulad na sinabi ng John chapter 15 verse 13, wala nang pinakadakilang pag-ibig sa mga ito na ibigay ng isang tao kanyang buhay alang-alang sa kanyang kaibigan. Pero ito, hindi naman mga kaibigan ng mahal na pastor to, maminamahal. Hindi naman niya makakilala itong mga taong ito, pero ginawa niya ang bagay na ito alang-alang sa kaligtasan ng mga taong ito, at the same time ng mga Abu Sayyaf na sila po'y inalipin ni Satanas para gumawa ng masama, para malagay sa kahihiyan ang ating bansa. Salamat, maminamal, mayroon pong pastor sa ating Pilipinas na tunay na pastor, maminamal, na handang magsakripisyo para tayo po, mga minamahal, ay mailapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi nga dito sa 1 Peter chapter 2 verse 21, yan po ang halimbawa na ipinakita ng mahal na Panginoon Kristo, maminamal, sa isang tunay na pastor. Sapagat ang ating mahal na Panginoon Kristo, siya po ang Pangulong Pastor. Siya ang Pangulong Pastor. Sabi, sa ganito'y binibigyan tayo ng halimbawa. Iniwanan tayo ng halimbawa upang magsisunod sa hakbang niya. Kung gusto mong magpastor, gawin mo ang halimbawa na ipinakita ng ating mahal na Panginoon Kristo, ang kanyang dakilang halimbawa, maminamal, na ito po ay sinunod ni Apostol Pablo, sinunod din po ng ating minamahal at ginagalang na pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Gaya ng sinabi ng unang Korinto, Kapitulo 11, talatang 1, sabi niya, follow me as I follow Christ. Kayo sumunod sa akin gaya ng pagsunod ko kay Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, ganun po, maminamal ang mitiin. Ganun po ang galing alimbawang ipinakita ng aming beloved pastor, maminamahal. Sumusunod siya kay Kristo. Follow me as I follow Christ. Kaya ang mga manggagawa, mga mangaral dito po sa ministeryo ito, sinusundan po namin ang alimbawang ito. Sabi rito, basahin po natin ng 1 Peter chapter 2, verse 21. Basahin natin. Dito po sa 1 Peter chapter 2 verse 21 up to 22. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagmatadal sa inyo, na kayo iniwanan ng halimbawa
upang kayo magsunod sa mga hakbang niya, na siya hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig. Amen. Ganyan dapat, mga minamahal. Ang aming beloved pastor, pag naririnig po naming manalangin, mga minamahal, sabi ng mahal pastor, mahal na Panginoon, kung ako'y magkakasala, kung ako'y babalik sa kasalanan, mas gusto pang kunin mo na ako, mas gusto pang mamatay na ako, kaysa magkasala ako. Pero yung nagpapakilalang pastor, mga minamahal, na napakaraming ginawang kasalanan, nagmamalaki pa. Ha? Nagmamalaki pa. Talagang inaangkin niya talaga na ang kaluluwa ng tao ay siya may-ari sa kabila ng kanyang ginawang kasalanan. Nagmamalaki pa siya sa kanyang ginagawa, maminamahal, na iniisip niya na tama lahat ng kanyang ginagawa. Pero ang tunay na pastor, maminamahal, hindi baling mamatay. Mga minamahal, wag lang magkasala. Katulad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi siya, hindi nagkasala o kinasumpungan man ng daya sa kanyang bibig. Sapagat sa ganitong bagay tayo tinawag. Sapagat si Kristo yung nagbata dahil sa inyo, kayo'y iniwanan ng mga halimbawa upang magsisunod sa mga hakbang niya. Yan po ang dapat tularan natin bilang mabuting pastor. At ang pangalawang tanda ng isang tunay na pastor, he carried for the sheep. He carried. Ibig sabihin, pinagmamalasakitan niya ang tupa. Hindi niya, mga minamal, inaalipusta. Hindi niya ito, mga minamal, ginagawa ng masama. Hindi niya, mga minamal, ginagamit ang kanyang tupa para sa kanyang sariling kalayawan o sariling kapakanan. Ang tunay na pastor, sabi, ipinagmamalasakit ang tupa. Pero ang mga upang pastor, sabi, hindi ipinagmamalasakit ang tupa. Sabi rito, ang tunay na pastor, maminamahal, yung mga tupa ang pinagpapala. Sabi niya, inihiga ako sa mabuting pastulan. The Lord is my shepherd, I shall not want. At ang mahal na Panginoon, ang Diyos na tunay na pastor natin at mga halimbawa na ipinakita ng mga tunay na pastor, maminamal, inihiga tayo sa mabuting pastulan. Ngayon, ang mga pastor ngayon, nagtabaan, nagsiyaman sila, maminamal, talagang naging bilyonaryo, pero ang kanilang member naghirap. Ang kanilang mga member pinamamalimos. Nagsisolicitation kung ano-anong ibinibenta para sa kapakanan ng kalang pastor. Pero mababasa nyo dito sa Ezekiel 34 verse 23, talo natin ng 26 hanggang 30, maminamahal, ang tunay na pastor, maminamahal, ang mga tupa po ang pinagpapala. Inihiga niya sa mabuting pastulan. Pinagpapala, yumayaman ang mga tupa, hindi ang pastor ang yumayaman. Pinagpapala ng Diyos ang mga tupa dahil sa mabuting pastor. Basahin natin Ezekiel 34 verse 11, talo natin ng verse 23, talo natin ng 26 hanggang 30. Dito po sa Ezekiel chapter 34 verse 33, talon sa 23, talon sa 26 hanggang 30. At ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila, at kanyang papastulin sila sa makitibagay ang aking lingkod na si David. Ang kanyang papastulin sila, at siya'y magiging kanilang pastor. Sa 26, at aking gagawing mapalad sila ang mga dako ng sa palibot ng aking burol, at aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan, magkakaroon ng ulan ng pagpapala, at ang punong kahoy sa parang ay magbubunga, at ang lupa'y magsisibol ng halamanan niya, at sila'y matitiwasay sa kanilang lupain, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon, pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking nailigtas sila sa kamay ng mga pinaglilingkuran nila, at sila'y hindi magiging pinakahuli sa mga bansa o lalamunin man sila ng mga hayop sa lupa, kundi sila'y magsistahang tiwasay at walang takot sa kanila, at aking pagkakaloban sila ng pananim na ikababantog, at sila'y hindi mga lipol pa ng kagutom sa lupain, o magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa, at kanilang malalaman na akong Panginoon nilang Diyos ay sumasa kanila, at sila'y sambayan ni Israel ay aking bayan, sabi ng Panginoong Diyos. Amen. Kapakinggan po natin, mga minamahal. Ang tunay na pastor, pinagpapala, maminamal, ang mga tupa. Hindi po ang yumayaman yung pastor. Hindi yumayaman ng pastor, ang yumayaman yung pong mga tupa. Sabi rito, maminamahal, Ezekiel 34:23, ako'y maglalagay ng isang pastor sa kanila, at aking papastulin sila sa makatuwid bagay ang aking lingkod na si David.
aking papastulin sila at siya'y magiging kanilang pastor. Sabi ng 24, akong Panginoon ay magiging kanilang Diyos, at ang aking lingkod na si David na prinsipe sa kanila, akong Panginoon ay magsasalita. Sa verse 26, aking gagawin, mapapalad sila. Aking gagawin, mapapalad sila, at ang dakong nasa palibot ng aking burol ay aking palalagpakin ang ulan sa kapanahunan. Magkakaroon ng ulan ng pagpapala, at ang punong kahoy sa parang ay magbubunga, ang lupa ay magsisibol ng halaman, at sila'y matitiwasay sa kanilang lupain, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon pagka aking binali ang tali ng kanilang pamatok, at aking ililigtas sila sa kamay ng kanilang pinaglilingkuran. At sila hindi na magiging pinakahuli sa mga bansa, o lalamunin man sila ng hayop sa lupa, kundi sila'y magsisitaang tiwasay, walang tatakot sa kanila, at aking pagkakalooban sila ng mga pananim sa ikababantog, at sila hindi na malilipol pa ng kagutom sa lupain, o magtataglay pa man ng kahiyan sa mga bansa, at kanilang malalaman na ako ang Panginoon lang Diyos ay sumasa kanila. Yan po yung nangyari sa amin. Nangyari po sa amin, napakaraming mga pinagpala rito, maminamahal. Dati ikawos, namamalimos. Dati po, maminamahal, namumulot ng pagkain sa basura. Dati po, hindi makasakay dahil walang pamasahe. Naglalakad na malayo para makadalo. Dati po, nakikiusap sa mga jeepney, sa mga bus, para dumalo sa gawain. Ngayon, pinagpala na sila, maminamahal. May mga sariling sasakyan na, bumibilang na ng sasakyan, napakarami ng mga tahanan, may mga bahay na sila, may mga negosyo na sila, pinagpala sila ng mala Panginoon. Pero ang ating beloved pastor na natili sa kanyang kalagayan, na at least lang, hindi yung mayaman, hindi naman pinaghihirap ng mala Panginoon. Yan po ang tunay na pastor, maminamahal, ang pinagpapala, yung mga member. Hindi po yung pastor, siya lang ang yumaman. Siya lang ang nakabili ng eroplano. Siya lamang ang nakabili ng mga mamahaling mga properties. Nagkaroon ng mga mansyon, nagkaroon, maminamal ng mga iba't ibang mga negosyo, gaya ng mga himpilan ng radyo, himpilan ng television. Pero ang ating beloved pastor, maminamahal, lahat ng mga pumapasok, maminamahal, sa pera ng church, sabi ng Biblia, ito po, maminamahal, ay para hanapin at iligtas ang nawala. Nagkukursada siya. Ginagamit niya ang pera ng Diyos sa paghanap ng mga taong nawawala sa mahal Panginoon. Ang mga taong lipos ng karamdaman, mga taong lipos, maminamahal, mga bisyo, mga drug addict, mga mamamatay tao, mga iba't ibang uri ng mga masasamang tao, mga homosexual, mga tao po, maminamahal, na inalipin ni Satanas. Yan po, diyan ginugol ng ating beloved pastor ang buong pera ng iglesia. Kaya nga, wala tayong sariling bahay-sambahan. Wala silang sariling tahanan, wala silang mga malalaking properties. Bakit? Sapagkat napakalaga sa ating beloved pastor ang kaluluwa ng maraming mga tao. Kaya ano pong igaganti natin sa ating beloved pastor, maminamahal? Ano ang pwede nating maibalik para magantihan natin ang pagtanaw ng utang na loob? Ito po ay nasa katagang pastor din. P-A-S-T-O-R. Ito ang pwede nating ibalik sa ating beloved pastor. Unang-una yung letter P, pray for him. Lagi nating ipanalangin ang ating beloved pastor, maminamahal. Kung noong unang panahon sa kanyang kalakasan, 20 hours a day, siya po yung nagpupuri mula umaga hanggang madaling araw, maminamahal. 4 na oras lang magpapahinga siya, tuloy-tuloy na naman ang kanyang pagpupuri. Yan po ay nakita namin mismo sapagkat kami po ay mahigit 30 taon nilang nakasama sa pastoral house. 20 hours a day nagpupuri po ang aming beloved pastor. Kaya nga gantihan natin siya ng pagpanalangin. Ang letter P, maminamal, pray for him. Ipanalangin natin ang ating beloved pastor. Pangalawa, maminamal, yung letter A, assess him. Sabi, ang tinuturuan ng aral ay dapat makidamay. Makidamay tayo sa lahat ng paraan, maminamal, sa material at sa spiritual, damayan natin ang ating malapastor. Yan ang ibig sabihin ng letter A, yun pong assist. Assist him. At yung letter S, maminamal, submit. Wala nang pinakadakilang kagalakan ng pastor natin kung tayo po'y marunong magpasakop. Marunong tayo, maminamal, mag-submit. Hindi katulad, maminamal, ng mga ibang kasama natin dyan, na dating kasama po ng ating beloved pastor sa pastoral house. Nung naturuan silang mangaral, naturuan sila ng ating beloved pastor, nung sila po, maminamal, ay inaruga, inalagaan, binihisan, maminamal, nagsarili.
Nagsarili, maminamahal, akala nila kaya nilang magpastor. Hindi madaling maging pastor, maminamahal. Hindi porket meron ka nang alam na bersikulo, pwede ka nang magpastor. Sabi ng beloved pastor sa amin, mga anak, hindi masamang magpastor. Kung gusto nyo magpastor, susuportahan ko kayo, magpastor kayo. Pero kung hindi nyo kayang gawin ang mga gagawin ko, mga ginagawa ko sa pagpapastor, yung mag-aayuno ng 40 days, 90 days, nag-aayuno ng 21 days, araw-araw na sa tuhod ng panalangin, 20 hours a day. Araw-araw yan, maminamahal. 7 days a week, 24 hours a day. Ginagawa lagi ng beloved pastor yan. Walang patid, walang patlang, walang hinto. Pag hindi nyo kayang gawin yan, wag na kayong magpastor. Ipagwawagwagan lang kayo ni Satanas. Magiging instrumento lang kayo ni Satanas. Pag magpastor kayo, lahat ng maniwala sa inyo, idalhin nyo sa impyerno. Pag hindi nyo kaya ang ginagawa ko. Sabi ng ating beloved pastor. Kaya ang gawin natin, submit. Magpasakop tayo. Huwag kang magsarili. Pag ikaw ay umiwalay sa pastor mo at hindi mo kayang ginagawa ng pastor mo, maminamal, delikado ka. Gagawin ka instrumento ni Satanas para makapag-akay ka ng maraming mga kaluluwa sa impyerno. Sabi rito sa Hebrews chapter 13 verse 17, submit. Yung letter S ay submit. Magpasakop tayo, sabi rito, basahin po natin. Dito, Hebrews 13:17. Dito po sa Hebrews chapter 13 verse 17, sabi po, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo pasakop sa kanila, sapagat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mga susulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan. At huwag may hapis, sapagkat sa ganito din ninyo mapapakinabangan. Amen. Yan po, maminamahal, ang letter S sa word na pastor, maminamahal, ay submit. At pangatlo, maminamahal, yung letter T, tell our pastor that we love him. Sabihin natin sa ating mahal na pastor na tayo na mahal natin siya. Ipakita natin, suklian natin ang pagmamahal. Ang ipinakitang sakripisyo ng ating mahal na pastor para iligtas tayo sa impyerno. Sabi rito sa 1 Tesalonica 5, talatang 12 hanggang 13, maminamahal, kilalanin natin sila. Pakamahalin natin sila. Sabi rito, 1 Tesalonica 5, 12 hanggang 13. Dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 up to 13, datapat ipinamamanhik namin sa inyo mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalala sa inyo, at inyong lubos na pakamalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Yan po, maminamahal. Tell our pastor that we love him. Mahal natin siya, ipadama natin sa kanya. Sabihin natin sa kanya, wag tayong mahiya na sabihin na mahal natin ang ating mahal na pastor. Lagi natin siyang ipanalangin. At yung letter O, maminamahal, obey him. Sumunod tayo sa kanya. Sumunod tayo. Ano man ang kanyang inuutos, sapagat ito po'y para sa ating ikabubuti. Walang pastor, maminamahal, na nagbibigay ng utos na ikasasama ng kanyang tupa. Lahat ng tunay na pastor, ang kanyang utos ay para sa ikabubuti ng kanyang tupa. At yung letter R, maminamahal, respect him. Respect him with double honor. Sabi dito, maminamahal, 1 Timothy chapter 5 verse 17, give double honor. Ang ibig sabihin ng letter R, respect him and give him double honor. Basahin natin 1 Timothy chapter 5 verse 17. Dito sa 1 Timothy chapter 5 verse 17, ang mga matatanda na nagsipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang nangagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Amen. Yan po, maminamahal, ang maigaganti po natin. Let the elders that rule well counted worthy of double honor, especially those who labor in the word and doctrine. Lalong-lalo na sa mga, sabi, yung mga nagpagal, yung grabe ang sakripisyo, maminamahal, mamatay sila alang-alang sa atin. Talagang hindi nila inintindi ang kanilang sarili, ang kanilang kapakanan, ang kanilang kalusugan, ang kanilang sariling buhay para sa atin. Kaya mga minamahal, napakapalad nyo kung kayo mapapabilang sa ministeryong ito, sapagkat meron kayong tunay na pastor na galing sa puso ng Diyos na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Kaya nga, mga minamahal, sa gabing ito, buksan inyo po ang inyong mga puso